Hey guys, for this video, tuturuan ko kayo kung paano nga ba ang tamang pagbabayad ng inyong Samsung Finance Plus loan and at the same time saan kayo dapat magbayad at ano ang dapat ninyong iwasan para hindi kayo magkaroon ng hassle sa pagbabayad nito. Narito ang dalawang convenient options on how to pay your Samsung Finance Plus loan. Ang unang option syempre ay walang iba kundi ang online. And meron din tayong tinatawag na over-the-counter. So ano nga ba at paano nga ba ito dapat ginagawa and ano yung mga partner na merchant dito? So alamin natin. So unahin na natin syempre yung sa online. Pagdating sa online, ang pwede ninyong gamitin dyan ay yung sikat na sikat syempre, walang iba kundi yung GCash and yung GrabPay. Para naman sa mga over-the-counter, ang mga partner natin dyan ay walang iba kundi ang EasyPay, Cebuana Luwilier, SM Store, Palawan Pawn Shop, Robinsons Department Store, M. Luwilier, at syempre, walang iba kundi ang Bayad Center. And also for sure, napansin ninyo, hindi kasama sa over-the-counter yung branch ng Union Bank. So, hindi po inaalaw ng Union Bank, which is ito yung partner ng Samsung Finance Plus, ang magbayad directly sa mga UB branches sa buong Pilipinas. So, kapag kayo po ay nagbayad dyan, hindi po yan magre-reflect doon sa loan ninyo. So, ang mangyayari is hindi po mababawas yung monthly ninyo. Pwede pa po kayo magkaroon ng penalty. So, ano ang dapat ninyong gawin? Well, syempre, first of all, kapag nakapagbayad kayo dito sa Union Bank branch, kailangan nyo pong i-align yan sa mga store personnel, which is kung saan nyo po binili or pinurchase yung unit para matulungan po kayo kung ano yung dapat gawin. Pero hanggat maaari, huwag po kayong magbabayad dyan directly dahil hindi po yan kasama sa over-the-counter ng Samsung Finance Plus. Ang inaalaw lang po ng Union Bank na mag-over-the-counter sa mga UB branches ay walang iba kundi ito yung mga customer ng Samsung Finance Plus na nawala ang kanilang unit and at the same time hindi pa po tapos yung kanilang pagbabayad. Yes po, kahit na nawala na yung unit, kung hindi pa tapos ang inyong monthly sa Samsung Finance Plus ay dapat nyo pa rin pong bayaran hanggang ma-fully paid ninyo yung unit na niloan ninyo through Samsung Finance Plus. Punta tayo ngayon kung paano nga ba ang tamang way ng pagbabayad ng inyong Samsung Finance Plus loan through Samsung Finance Plus app na naka-install sa niloan ninyo na smartphone. Yes, you heard it right po. Through Samsung Finance Plus app lang po ang pagbabayad. So, ibig sabihin, kung kayo po ay magbabayad through online or through over-the-counter, kailangan nyo pa rin pong gamitin yung application na naka-install sa niloan ninyo na smartphone through Samsung Finance Plus. Siyempre, una nyong gagawin dyan ay i-open yung Samsung Finance Plus application and dito makikita ninyo, pag nag-open na yung pinaka-application, yung details ng inyong loan. Ngayon, may makikita kayong button, which is yung pay. Pwede nyong i-click yan and lalabas ngayon yung option ng inyong pagbabayad. By the way, pwede kayong pumili kung gusto niyo yung isang buwan lang ang inyong babayaran or if naman gusto mong i-fully paid na kaagad ang inyong smartphone, pwede rin naman yon. Ngayon, kung ikaw ay magbabayad through online, ang gagawin mo lang ay i-click itong pay button at kung gusto mo namang magbayad over the counter through cash, pipindutin mo naman itong cash payment location button. Once na kinlik mo yung pay sa online, lalabas na ngayon yung dalawang options na partner natin for online payment which is si GCash or si GrabPay. Unahin natin syempre si GCash, try natin magbayad. So ganito lang siya kasimple, just click GCash and then ayan, makikita mo ngayon yung information mo and then click the agree sa terms and condition and then click the continue to payment. And then may option dyan, it's either open in GCash or use this QR code to pay. So ganun lang kasimple ang pagbabayad ng Samsung Finance Plus through GCash. At ngayon naman, try naman natin yung sa GrabPay. Ganun din, select yung GrabPay sa option ng online payment and then i-check mo lang yung agree ka sa terms and condition. Tapos antayin mo lang, click continue to payment. And then, mapupunta ka na ngayon sa mismong login page ng GrabPay mo. So, ganun lang din kasimple yung pagbabayad through GrabPay ng inyong Samsung Finance Plus. At ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung proper way ng pagbabayad over the counter sa ating Samsung Finance Plus loan. So, hindi po ito yung basta na lang tayo pupunta dun sa mga partner natin na merchant tapos sasabihin natin magbabayad tayo ng Samsung Finance Plus loan. So, hindi po yun ganon. So, again, lahat ng transaction ay may kinalaman po sa application na naka-install sa ating smartphone na niloan natin through Samsung Finance Plus. So, kailangan natin mag-generate ng tinatawag na transaction number or yung reference number sa mismong application
At ito yung gagamitin para makapagbayad kayo successfully ng inyong loan sa mga partner po na payment center. So, ganun ulit, open natin yung Samsung Finance Plus app. Tapos, i-click natin ngayon yung Pay button. And then, once na na-click mo yan, lalabas ulit yung dalawang option. It's either Pay Online or Pay Cash, which is ito yung over-the-counter naman. So, itry natin ngayon yung over-the-counter, kung paano nga ba siya ginagawa or nag-generate dito sa mismong application. So, ang gagawin mo ay i-click lang po yung Cash Payment Location button. Ayan siya. Tapos, lalabas na ngayon dyan yung mga partner na payment center ng ating Samsung Finance Plus. So, dito ipapakita ko kung example, ang gusto ninyong way ng pagbabayad over the counter ay Cebuana Luwilier. So, iselect mo yan dyan sa option and then lalabas dito yung payment information. Just check the terms and condition para nag-agree kayo syempre. And then, pakibasang mabuti itong instruction dito sa pagbabayad over the counter ng Cebuana Luwilier. Ang sabi dito, pumunta sa branch ng Cebuana Luwilier, tapos mag-fill up kayo dun sa form, tapos ang ilalagay ninyo sa biller po o receiver name ay Dragon Pay, hindi po Samsung Finance Plus. Again, Dragon Pay po dapat ang inyong ilalagay. And then next is the reference number, which is dito yan makikita sa bandang baba. And after that, ipoprovide mo rin syempre yung full name mo, total amount ng babayaran, contact number, and also mag-ready na rin kayo ng valid ID. So yan yung mga requirements po, most likely kapag kayo po ay nagbayad over the counter ng Samsung Finance Plus through Cebuana Luwilier. Para naman sa mga magbabayad through Palawan Phone Shop, so just simply select the Palawan Phone Shop and then just check this agreement para nag-agree kayo syempre sa terms and condition. And then follow this step sa pagbabayad over the counter on this partner merchant ng Samsung Finance Plus. So again, sa biller po or the receiver, huwag pong ilalagay yung Samsung Finance Plus, dapat Dragon Pay. And then lagay nyo po yung reference number na na-generate, sa bandang baba po yun makikita. And then lagay nyo po ang inyong full name, total amount na babayaran, contact number, and then mag-ready rin po kayo again ng valid ID. And that's it. Pagtapos nyo na fill upan yung form, bigay nyo na sa counter ng Palawan Phone Shop. And that's it. Ganun lang din kasimple po magbayad ng inyong Samsung Finance Plus loan through Palawan Phone Shop. Kapag ang gusto nyo naman na mode of payment sa pagbabayad over the counter ay yung M-Luwilier, so ganun din naman po ang gagawin niyo. Just simply select and then agree lang kayo sa terms and condition. Ito, i-check nyo lang yan. And pakisunod lang again yung nakalagay sa over-the-counter payment na instruction. So again, ang pinaka nire-remind ko dyan is yung biller name or the receiver name, Dragon Pay po. And right after that, tapos na kayo mag-fill up sa form ng M-Luwilier, bigay nyo na sa counter and that's it. Tapos na po kayo magbayad ng inyong Samsung Finance Plus through M-Luwilier Partner Merchant. At ngayon naman, punta naman tayo kay Bayad Center. So ito yung proper way ng pagbabayad over the counter using Bayad Center. So, ganun ulit, select mo lang yung Bayad Center and then i-click mo lang yung nag-agree ka sa terms and condition nila. Right after that, lalabas na yung instruction dyan kung paano yung proper way ng pagbabayad over the counter. So, kung mapapansin niyo dito, nagbago yung biller or receiver name. So, naging UBXPH. So, yung kanina, iba rin po yung mga biller name which is Dragon Pay. So, dito naman kay Bayad Center, UBXPH. So, hindi po ilalagay sa biller name Samsung Finance Plus. Hindi po, dapat kung ano yung nakalagay sa instruction ng partner natin na payment center. So, ilagay nyo lang sa form, ipasa nyo sa counter, and that's it. Tapos na po kayo magbayad ng inyong Samsung Finance Plus through Bayad Center. Kapag naman magbabayad kayo using EasyPay, so ganun ulit, select mo lang yung EasyPay. Mag-agree ka lang sa terms and condition nila. Ayan, i-check mo lang yan. And all you need to do is sundin lang po yung pinaka-instruction dito sa pagbabayad over the counter ng EasyPay. So most likely, again, ang nagbabago lang naman dyan is that yung biller name. So dito kay EasyPay is BUX na po yung naging biller name niya. So dito may nakalagay din dyan na for 7-Eleven branches, ayan, so may option ka na magbayad through 7-Eleven using Click Kiosk or Click Mobile app. So, di ba? So, ayan yung mga dapat nating binabasang instruction kapag nagbabayad tayo or kapag nag-select tayo ng mga over-the-counter partner na payment center ng Samsung Finance Plus. Sunod naman natin ngayon yung pagbabayad over-the-counter through SM Store. So, ngayon, ganun pa rin ang gagawin. I-select mo lang yung SM Store dun sa list of payment ng mga partner natin na merchant. And then, i-click mo lang syempre dyan yung
checkbox. Ayan. So, para nag-agree kayo sa terms and condition ni SM Store. And right after that, sundin mo lang yung instruction na nakalagay dyan. So, most likely, yung gagaya lang din yan ng mga nauna. So, dito, ayan, DragonPay na naman po ang biller name o receiver name na dapat ninyong ilagay. And ilagay nyo yung reference number. And that's it. Submit nyo yun sa counter. And then, magbayad kayo kung magkano yung dapat nyong bayaran sa Samsung Finance Plus ninyo na loan. And that's it. Tapos na. Ganun lang kasimple po. And lastly, para naman sa mga gustong magbayad over the counter and ang gusto nilang way ay through Robinsons Department Store. So, ganun ulit yung gagawin ninyo. I-select nyo lang dyan sa app yung Robinsons Department Store. And then, right after that, i-check nyo lang syempre yung nag-agree kayo sa terms and condition nila, which is syempre agreement yan nila. So, dapat nyo i-check yan para makapag-proceed kayo. And right after that, lalabas niya yung golden instruction. Ayan siya. So, makikita ninyo dyan kung ano yung instruction nila pag magbabayad kayo over the counter. So, again, tignan nyo maigi yung sa biller or receiver name. So, dito, DragonPay din po kay Robinson. So, right after that, ilagay mo lang yung ibang mga details na kailangan, reference, full name, yung amount, contact number, and mag-provide ka ng valid ID. And then, ayan, ibigay mo yung form doon sa counter nila, and that's it. Bayaran mo kung magkano yung dapat mong bayaran sa Samsung Finance Plus na niloan mo na yung smartphone, and that's it. Tapos na po ang inyong pagbabayad. So, ganun lang siya kasimple. At lastly, gusto ko lang syempreng bigyan kayo ng tip. Mas okay kung magbabayad kayo mas maaga sa due date ninyo. Huwag saktuhan para syempre naiiwasan yung nagkakaroon kayo ng charge or something like yung iba nalalak pa yung kanilang device na niloan sa Samsung Finance Plus.